A while ago, I was so stunned watching a film. I don't know the movie, but it's all about rapture. Pinapakita nila doon na isang pamilya, tapos may mga anak. 6 yata or 7 yung anak, not sure. Pero doon sa pelikulang yon, may naiwan na mga anak at may na-rapture na mga anak. Ang pinakasukatan daw ng dahilan ba't naiwan yung mga anak ay dahil hindi raw nagsisimba, hindi raw sumasama sa gawain, hindi raw nagiging loyal sa gawain, di ba? Hindi raw sumasama sa family prayer, yung ganon. Ang babaw po. Alam niyo po ba, maiiwan ang mga tao sa rapture hindi dahil base sa kanilang mga gawa at performance. Maiiwan po sila kapag hindi nila tinanggap ang tinapos na gawa ni Kristo. Ito po ang absent dun sa pelikulang ito. Walang pinag-usapan tungkol sa finished work of Christ. Ang pinag-uusapan nila yung mabubuting gawa nila, na pinalaki daw nila yung mga bata dati na maayos, umuulan na po, na pinalaki nila yung mga bata dati na yes, maayos at makadiyos, sabi nila, lagi nagsisimba. Pero ano raw nangyari? Bakit parang tumigil sila? Kaya nung nag-rapture daw, yun ang dahilan na iwan sila. Look at that. That's a very dangerous perception or teaching kung ito ituturo mo, umuulan na po eh. Dahil hindi ka nakasalig kay Christ. Actually, pag ganyan ang preaching mo, pag ganyan ang paniniwala mo, talagang maiiwan ka. Dahil ang dadagitin lang ni Kristo, yung mga nagtiwala sa Kanya, regardless of their behavior. Ahasang kung sasabihin yan, regardless of their behavior. Tayo po mga tao, minsan maganda ang mood natin, minsan pangit ang mood natin. Naiintindihan po ng Lord yan. Kaya ang basihan po niya, nagtiwala ka ba sa tinapos na gawa niya? Yun po yun. Hindi yung gawa mo. Walang mabuting gawa ang papasok sa langit. Okay? Hindi ang mabubuting gawa mo magiging dahilan para makapasok ka sa langit. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kung sinasabi mong yung gawa mo ang magdadala sa iyo sa langit, therefore, in-exclude mo na ang ginawa ni Jesus sa krus. And that's blasphemy. Again, I will say that's blasphemous. Blasphemy. Only the finished work of Christ counts to everything. Not your own good works. Ang good works maganda. Dahil nakikita po rito na ito ay bunga ng ating pananampalataya kay Kristo. Pero yung it will be the source para ma-rapture ka, hey. Therefore, ang dahilan para ma-rapture ka ay yung pwede mong gawin. And that's not good news. That's bad news dahil lahat ng tao nagkasala po. Ha? Kala mo good news? Anong? Tapos doon sa pelikula, although AI generated siya, no? Doon sa pelikula, iyak yung mag-asawa para sa mga, sige, araw-araw nagpapasting, ganun. Nasaan ang finished work of Christ? Wala. So, mali po yun. So, nandito po ako, at yung ibang grace preachers na rin siguro para imulat kayo kung ano ba yung nangyari sa cross. Ang nangyari po sa cross ay namatay si Jesus para bayaran ang kasalanan ng buong mundo, past, present, future. Yung kamatayan lang niya ang tanging sukatan para makapasok tayo sa langit. Gagawin mo lang, maniniwala ka that He died for you, that He paid all of your sins, past, present, future. Binayaran na niya lahat. Walang iniwang kasalanan. Binayaran niya na lahat. Amen? The Lord is so good. Do you think the Lord will allow such kind of preachings na i-confuse ang buong mundo ngayon? No. Kaya magpapadala talaga siya ng mga grace preachers para i-correct mga maling paniniwala niyan. And these people believe that they can easily lose their salvation upon doing bad. Oh, that's not good. That's bad news. That's not good news. Okay? The good news is, makasalanan ng buong mundo, namatay ang anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, binayaran lahat ng kasalanan natin, past, present, future. At ang sino mang maniniwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's good news. Magkakaroon pa rin ng buhay na walang hanggan regardless of their behavior. Regardless of their behavior. Alam niyo mga tao po, iba-iba pong behavior natin minsan, kaya wag ka magbe-base dyan. Minsan mabait ka, minsan cool ka, minsan hindi. Iba-ibang moods mo. Dahil depende sa sitwasyon mo. Kaya pag yan, basihan mo yung moods mo, abay, yari ka dyan. Kaya kung wag ka magbabase sa iyong pakiramdam. Because it will only destroy your faith.
Ang mahalaga sa Lord yung faith. Okay? Sa Bible po, it starts from faith to faith. Walang binanggit na it starts from work to faith to work, again to faith to faith, to work to work to work. No? Ang gulo naman ng buhay mo pag gano'n. Hindi mo alam ang salvation. Salvation means Jesus. Alam mo bang ibig sabihin ng Jesus? Jesus means salvation. Alam bang ibig sabihin ng salvation sa Kastila? Salvavida. Okay, anong ibig sabihin ng salvavida? Kapag ka ikaw ay nalulunod sa isang malaking dagat o karagatan, para makuha ka nila, hahagisan ka ng salvavida. Kailangan mong pumunta sa salvavida para maisalba ang buhay mo. Ibig sabihin ng salba is iligtas. Kaya nga isalba. Kaya nga papunta tayo ng dagat-dagatang apoy. Papunta sana lahat ng tao sa dagat-dagatang apoy. Pero naghagis ang Diyos ng salvavida. At ang salvavida yun ay si Jesu Cristo. Maliwanag po ba? Ang salvavida ng buhay natin ay si Jesu Cristo. Hindi ka pwedeng maging salvavida. Okay, kung naniniwala kang sa gawa mo pala ang kaligtasan, pag ikaw ay nalulunod sa dagat, naniniwala kang kaya mong makawala doon sa dagat na yon? Hindi, kailangan mo ng salvavida. Di ba? Ang buti pa nga yung mga aso, alam nila. Di ba? They know? Look at that. Kailangan nila ng salvavida. Jesus is our main salvavida, and He alone is our salvavida. And we cannot have our salvavida by on ourselves. We cannot do it. We cannot perform anything good. Pero sa kagandahan loob ng Diyos, naligtas tayo, hindi sa mabubuting gawa natin, dahil sa ginawa ng anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. This is the true preaching of grace. This is the true preaching of the gospel. Hindi natin papayagan na para mag-preach sila na yung sarili nilang natataas sila, na parang walang nangyari sa krus ng Kalbaryo, parang hindi namatay ang anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. We will not allow that. If you're a grace preacher and you know the truth, and the truth shall set you free, and that truth is Jesus Christ and His finished work alone on the cross. You cannot add anything unto it. You cannot add anything into it. You cannot do it. You cannot do it. That's why you need the salvavida, the Lord Jesus Christ Himself. Malungkot lang po talaga, parang magra-rapture, maiiwan ka dahil sa mga gawa mo, dahil hindi ka sumusunod. No. Naniniwala po ako, paano sabihin na, paano ang Christian? Marami nagtatanong dito, no? Yung mga hindi pa ganun ka bukas ng unawa. Ibig lang sabihin, maski magkasala, ligtas pa rin. Yes! Bakit ikaw hindi ka naman nagkakasala? Ayun ang tanong ko. Nagkakasala ka pa rin naman, maski nandiyan ka sa religion mong yan. Di ba? Nagkakasala ka. Lahat nagkakasala pa rin. Pero hindi yun ang sukatan ng Diyos. Ang sukatan ng Diyos, ikaw ba ay sumampalataya sa kanyang buktong na anak na si Jesus? That's grace. At naniniwala ako, dahil naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, magdi-desire ka makagawa ng mabuti. You will not desire to do bad. Of course not. Nangyari po sa akin yan. Nagugulat po ako yung mga nakakagawa ako ng mabuti na. Samantalang dati rin po, ako rin po ay madali po akong mabwisit, maasar. Pero alam niyo, dumarating po ang panahon na nauunawa ko na. Kahapon lang po may sitwasyon, yung kapitbahay po namin. Nagpapintura. Tapos parang naaasar yata siya, amoy gas daw. Then parang pinagbagsakan pa kami nung bintana niya. O dahil nasa biyaya naman po ko, Lord, bahala na po kayo. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. O. See? Bilang Kristiyano, hindi mo papatulan ng mga mundo. You will not ever patol to them. Dahil wala sila kay Kristo eh. They don't know Jesus yet eh. Okay? And we know Jesus. Alam natin ang kanyang kabutihan. Marunong tayong magmahal ng kapwa dahil nauna niya tayong minahal. We can love Jesus because He first loved us. Kaya pag Kristiyano ka na, alam mo yung ginawa ni Jesus sa krus, mas madaling umibig, mas madaling magmahal sa kapwa. It will be very easy for us to love other people also. Not because we are capable of doing it, no, but because Jesus lives in us. Marami pong salamat sa mga patuloy na nagsusubscribe dito sa Daily Good Vibes. Ang Daily Good Vibes channel po ay si Jesus. Ang bida at hindi po tayo. We cannot be a very bida sa Daily Good Vibes. Sa Daily Good Vibes, Jesu Cristo, si Jesus Christ lang po ang bida hanggang dumating siya sa rapture. Okay? Kaya talagang good vibes tayo pag na-rapture na tayo ni Jesus, no? Doon sa langit. We will be good vibes forever. Together with the King of Kings and the Lord of Lords, ang mapagmahal na anak ng Diyos na si Jesu Cristo ay yayakapin lahat ng born-again believers at sasabihin niya, kumusta mga ka-good vibes? Welcome to my kingdom. Yun lang po. Good vibes lagi because of Jesus.